Habang sinasabi ni Rick na ang Major ay isang makasalanan, ngunit walang sinuman ang karapat-dapat na patayin siya. Habang lahat sila ay bihag sa isang silid ng mga sundalo, ang kupunan sa eroplano ay dumaong sa Norway at nakita nila ang base sa ilalim ng lupa. Pumasok sila at napagtanto na ang lahat ng pinto ay nakalock at hindi nila ma-access ang anumang bagay, kaya nagpasya silang maghintay hanggang sa muling maggabi at maghanap ng ilang access card sa mga bangkay na natagpuan nilang nakahandusay sa labas. Sa kalagitnaan ng gabi, tinutukan sila ng baril ng isang babae na ang pangalan ay Gya at sinabing siya na lang ang buhay dahil siya ang napili. Ang natitira sa grupo ay kasama nito at binuksan ni Gya ang isang pinto at pinapasok sila sa isang silid na puno ng mga buto na kinakain niya ang kanyang sarili upang manatiling buhay. May kachat sina Matthew at Ayaz at kailangan daw nilang isama si Gya, kasama ang ilang buto, dahil halatang hindi stable ang kanyang pag-iisip. Bumalik sa kanlungan, ang mga sundalo ay nagpa-party para sa kanilang sarili at sinunggaban sina Horst at Rick. Binibigyan sila ng mga guwantes sa boxing at pinipilit silang makipaglaban sa isa't isa para masaya. Inilipat ni Horst si Rick sa gilid at binato niya ng suntok si Philippe, na ikinagalit niya at pinalo si Horst hanggang sa pigilan siya ng ambasador. Pinabalik si Horst sa maliit na silid at dinala na ng mga sundalo si Sylvie at ikinulong sa isang selda. Ginamit ng mga sundalo si Rick bilang intermediate at binigay sa kanya ang mga susi ng selda ni Sylvie para tingnan kung kailangan niya ng pagkain o tubig. Bumisita si Rick sa kanyang selda at sinubukan siyang kumbinsihin ni Sylvie na i-unlock ang kanyang selda kapag tulog na ang lahat para makakuha siya ng baril at protektahan ang sarili dahil pahihirapan siya ng mga sundalo. Nagkamali ang isang sundalo at napagtanto ng piloto na si Marcos na may sira sa kanlungan. Sinusubukan naman ni Marcos at Ayaz na makipag-usap sa shelter, habang si Hermans ay may hawak na baril sa ulo ni Ayaz na pinipilit siyang magsinungaling kay Marcos at sabihin sa kanya na maayos ang lahat. Sinipa ni Ayaz si Hermans at sumisigaw sa radyo na baliw lahat ang mga sundalo. Tumakbo si Ayaz palayo at pinuntirya siya ni Hermans, ngunit nagpa siyang huwag siyang barilin. Sa halip, inilock niya ang pinto ng shelter at hinayaan si Ayaz na mamatay sa radiation kapag sumikat na ang araw. Inilagay ni Dea ang kanyang handbag at ang kanyang pusa sa trunk ng kotse, at pagkatapos ay lumakad sa upuan ng co-driver at makipagkita sa ambasador, na nagsabi sa kanya na kailangan niyang alisin ang pusa dahil ayaw nitong makaligtaan ang flight papuntang Bulgaria. Umalis si Dea at iniwan ang kanyang pusa sa kanyang mga kapitbahay, sinabing babalik siya bukas para kunin ito. Ang pelikula ay napunta sa base sa Norway at tinatalakay ng koponan kung ano ang dapat nilang gawin. Ang ilan ay nagsasabi na kailangan nilang magsimulang lumipad sa loob ng susunod na oras kung gusto nilang bumalik sa kanlungan bago sumikat ang araw, habang ang iba naman ay nagtatalo tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin sa mga buto dahil tumanggi si Dea na payagan silang kumuha ng anuman. Bumalik sa kanlungan, dinala ni Rick ang ilang pagkain at tubig kina Horst at Laura, at sinabi sa kanila na na-unlock niya ang selda ni Sylvie mamaya at darating siya para kunin sila. Tinanong ni Laura si Rick kung paano niya nakuha ang mga susi at sumagot si Rick na pinagkakatiwalaan siya ng mga sundalo at ibinigay sa kanya ang mga susi upang makapagbigay siya ng pagkain at tubig sa kanila. Sinabihan siya ni Laura na tanungin si Hermans kung ano ang ginawa niya kay Ayaz dahil pinagkakatiwalaan siya ng mga sundalo. Tinanong ni Rick si Hermans tungkol kay Ayaz at sumagot si Hermans na wala siyang ideya kung nasaan si Ayaz, na nagpapanik kay Rick at bumisita sa ambasador para makipag-chat. Sinabi sa kanya ni Rick na siya ay labis na nag-aalala dahil sa palagay niya ay may mangyayaring krisis, at sinabi rin sa kanya ang lahat tungkol sa plano ni Sylvie na siya namang ginawa ng ambasador na sabihin ang lahat kay Philip. Bumalik sa Norway, sinubukan ng grupo na linlangin si Gya na sumama sa kanila sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga face mask at pagsasabi sa kanya na tama siya. Ang hangin sa labas ay marumi at nakakalason, ngunit maaari nilang protektahan ang kanilang sarili kung magsuot sila ng mga maskara sa mukha. Dinala nila si Gya sa labas, ngunit nag-away sina Ayaz at Osman kaya natanggal ang kanilang mga maskara sa kanilang mga mukha at napagtanto ni Gya na nagsisinungaling sila sa kanya. Tumakas siya,
Ngunit hinawakan siya ni Ayaz at Jacob at itinali sa loob ng eroplano. Samantala, sinusubukan ni Ayaz na bumalik sa bunker, ngunit hindi niya mabuksan ang gate. Sumakay siya ng kotse at nagmamaneho sa paligid ng bayan. Siya ay sapat na mapalad na makahanap ng ilang mga supply at pagkatapos ay makinig sa isang helicopter na lumilipad sa kanya. Sumakay siya sa kotse at sinundan ito. Nang lumapag ang helicopter, bumaba dito ang tatlong sundalong Ruso at tinanong nila si Ayaz kung bakit sinira niya at ng kanyang mga tao ang kanilang mga eroplano, kaya nakipaglaro si Ayaz upang mabuhay. Sinabi niya na pinasabog nila ang kanilang mga eroplano dahil may mga masasamang tao sa kanyang kanlungan at sinubukan niyang labanan sila, ngunit ikinulong nila siya upang mamatay. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang gabayan sila sa kanlungan kung tutulungan nila siyang sirain ang jet. Sa katunayan, ginagabayan niya ang mga Ruso pabalik sa kanlungan at gumagamit sila ng isang mekanismo ng paputok upang hipan ang lock ng jet at tumakbo sa loob. Nakipag-usap si Ayaz kay Ace at sinabi sa kanya ang lahat, habang sinusubukan ni Ace na tiyakin sa kanya na aalis na sila sa loob ng 15 minutes. Nililin lang ni Felipe at ng kanyang mga tauhan si Sylvie, ang iba pa na isipin na nakatakas sila, ngunit sa wakas ay hinuli sila na nagbabalak na ikulong sila at pigilan sila sa tabi ni Rick. Higit pa rito, binigyan ni Felipe ng baril ang ambasador at sinabi sa kanya na siya ang dapat na magbigay ng hustisya. Sa kabutihang palad, nagsimulang bumaril ang mga Ruso at tumakbo ang mga sundalo upang tingnan kung ano ang nangyayari na nagbibigay kay Sylvie at sa iba ng sapat na oras upang tumakbo at magtago. Gayunpaman, ang episode ay nagtatapos sa paghiwa ni Gia sa kanyang sarili at pagkulong sa cabin ng eroplano. Ayaw niyang umalis, kaya gumagamit siya ng fire extinguisher para sirain ang anumang bagay na magagawa niya sa loob ng cabin para maging ganap na walang silbi ang eroplano. Maya-maya, sumabog ang mga Ruso at itinutok ng ambasador ang baril sa kanila, na nagresulta sa kanilang pagpatay sa kanya. Nagtatalo ang magkabilang panig kung sino ang bumaril at sinabi ni Felipe na nagsinungaling sa kanila si Ains. Samantala, inaresto rin si Sylvie at ang iba pa at itinapon sa isang silid kasama si Rick. Nang dinala na rin ng mga sundalo si Ains, sumang-ayon ang grupo na kailangan nilang tumakas kung hindi ay papatayin nila sila. Sinasabi nila na ang isang flamethrower ay madaling gamitin at sinabi ni Horst na maaari silang bumuo ng isa sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga likido sa baterya at mga kabel. Nagtagumpay siya at lumikha ng isang kislap ng apoy na tumutunaw sa wire mesh sa itaas ng kanilang mga ulo, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa pamamagitan ng mga airpip, ngunit upang maiwasang mahuli, pansamantala nilang hindi pinagana ang generator at gumamit ng ilang night vision goggles upang mag-navigate sa kanilang daan at iwasang makipag-ugnayan sa mga sundalo. Samantala sa Norway, ang kupunan ay sumang-ayon na hatiin at maghanap ng ilang mga gamit na potensyal na makakatulong sa kanila sa pag-unscrew ng windshield ng eroplano at dalhin ang mga ito sa kabin. Sinubukan ni Dea na kumbinsihin si Gia na buksan ang pinto at papasukin sila, ngunit hindi ito nagtagumpay. Habang sina Ayaz at Marcus ay nagluluod ng ilang mga buto, si Ayaz ay nakakuha ng pagkakataon at hinila ang kanyang baril sa kanya. Sinabi na alam niya ang kanyang ginawa. Ang isang maikling flashback ay nagpapakita sa amin na sina Zara at Dominic ay hindi nakulong sa loob ng generator room ng mag-isa. Bagkus si Marcus ang nagsara sa kanila ng pinto dahil inutusan siya ng Colonel upang takutin si Zara na laging tumatayo sa Colonel. Si Marcus ay nakaramdam ng labis na pagkakasala, ngunit sinabihan siya ni Ayaz na lumuhod at itinutok ang kanyang baril sa kanya. Bumalik sa kanlungan, ibinalik ng mga sundalo ang generator, ngunit si Sylvie at ang iba pa ay nakakuha ng sapat na oras at nakarating sila sa helicopter. Habang ang helicopter ay nangangailangan ng ilang oras upang lumipad, ang mga sundalo ay halos maabutan na sila at si Rick ay nagpasya na huwag makaramdam ng takot kahit minsan sa kanyang buhay at magsakripisyo para sa kupunan sa pamamagitan ng pagmamaneho ng isang truck ng direkta sa sasakyan na lulan ng mga sundalo. Nagtatapos ang season na si Sylvie at ang iba ay nakatakas sa ilalim ng view ng isang pagsabog at si Marcus ay nakatakas mula sa Ayaz nang ang huli ay ginulo ng isang tao na umalis mula sa isang submarine.
Ang huling larawan na nakita namin ay dalawang sundalo na sinusuri ang mga daga sa labas ng bunker at napagtanto na sa wakas ay nakahanap ng paraan upang maprotektahan ang mga buhay na organismo mula sa araw. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang videos tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.